Hindi niya nakayanan at nalugmok sa paanan ni Dosik. Nagsimula pa lang siyang gumalaw ng kaunti pero ang kalaban ay umangal na parang baboy na kinakatay. Pagkatapos sabihan ng mataba na maging masipag sa pag-ehersisyo para hindi maging punching bag ng iba, sinabi ni Dosik na sinadya niya lang natalunin ang ikuya niya gamit ang isang diretsong suntok sa mukha, dahilan para bumagsak sa kalsada ang dating big boss ng Kim Long-hai. Sa pagkabigla ng mga nakasaksi sa tabi. Salungat sa labis na pag-aalala ni Do-hee, ang mga kasama ni Dosik ay hindi napigilang mamangha sa katibayan ng kanilang kasama. Pero para kay Dosik, hindi pa sapat iyon para mag-relax, mag-ehersisyo. Kaya kung gusto ng dalawa pang natitira na sumugod para sa libreng bugbog, okay lang sa kanya. Naramdaman ng mga kasama niya na medyo malupit siya. Hindi rin maintindihan ng dalawang kasama ni Dosik kung bakit nabaliw siya hanggang sa pumatol sa kuya nilang lahat. Pero lahat ay may dahilan. Sabi ni Dosik, sinabi ng mataba na tatanggap siya ng pera para tanggalin or patayin siya. Ibig sabihin, marami talagang pera si Do-hee. Kung kaya niyang ipaalisin ang tatlong matatabang kliyente sa harap niya, at kung ganoon karami ang pera ni Do-hee, dapat ay ibinigay niya ito sa kanya. Sabi ni Dosik, ang dalawa niyang kasama ay walang kinalaman. Kaya lahat ng pera mula kay Do-hee ay mapupunta lang sa kanya. Sa kabilang banda, hindi inakala ng mga kasama ng mataba na si Dosik ay ganoon ka, baliw na isusugal ang kanyang buhay dahil lang sa ilang baryang-barya. Mukhang walang katuwiran, ngunit para kay Dosik, natural lang iyon. Walang pag-aalinlangan, sa isang kisap mata, pinagbayad ng baliw na ito ang kulot ang buhok niyang kuya dahil naglakas loob siyang galawin ang kanyang alkansya, kaban ng pera. Natamaan ng suntok na nakamamatay sa tiyan, hindi na nakayanan ng isa sa mga kasama ng mataba dahil sobrang sakit. Kabaligtaran, si Dosik ay naging ayos na basta may pera. Halos isa pa ang inamatay. Mabuti na lang at bago pa man tapusin ni Dosik ang laban, mabilis na sumugod ang matabang nakaputi at hinila palayo si Dosik para isalba ang kasama niya. Pagkatapos lumapag gamit ang likod at umikot-ikot sa kalsada, labis na nainis si Dosik at agad na bumalik sa laban gamit ang isang 0-point knee strike sa mukha ng nakaputi. Dahilan para mabalian ng panga ang kalaban. Habang inagmamalaki at mayabang, biglang inahuli si Dosik ng binatang nakaitim na punta sa mahirap na sitwasyon. Ngunit hindi kailangan ni Dosik ng tulong mula sa kanyang mga kasama. Dahil para sa kanya, maliit na bagay lang ang lakas ng nakaitim. Sa isang malakas na pagtalon at kanyang likas na pagiging matibay, hindi niya pinaghintay ang kanyang kaibigan. Hindi lang mabilis na nakaalis si Dosik sa leg lock, kundi sinamantala pa niya ang pagkakataon na bigyan ng isiko sa leg ang kalaban. Habang wala sa depensa ang kalaban, agad na tinapos ni Dosik ang nakaitim gamit ang isang kalidad na suntok na nakatutok sa mukha. Tumama ang delikadong combo, mabilis na nawalan ng malay muli ang isang batang walang alam. Sa pagkabigla at lubos na pagkalito ni Do-hee, sa sandaling ito, tapos na ang lahat na may mukhang gustong kainin ng buhay. Hiniling ni Dosik kay Do-hee na ibigay lahat ng kanyang pera. Alam niyang kung mahuli siya, siguradong maospital siya. Dahil sa sobrang takot, si Do-hee ay lumuhod at sumuko. Nakita ito, labis na natutuwa si Dosik na hinahabol ang kanyang biktima. Subalit, bago pa man siya magawa ng kahit ano, kailangan niyang huminto dahil sa biglaang leg lock ng dating big boss. Napakabilis ng nangyari, kaya hindi nakareact si Dosik at nagawa lang niyang gamitin ang kamay niya para takpan ang kanyang ulo. Natamaan ng malakas na palo ng kabilang partido, ang braso ni Dosik ay nakatanggap ng hindi maliit na pinsala. Sinamantala ng bayarang siga ang pagkakataon na saktan pa si Dosik ng ilang beses. Pero ang buhay ay hindi tulad ng inaasahan. Binigla mula sa likod ng mga kasama ni Dosik, ang mataba ay hindi lang inabitawan ang kanyang isandata, baston, kundi hindi rin siya nakareact para isuot ang short bago tamaan ng mabigat na suntok ni Dosik. At kaya nalaglag ang kanyang isandata at tumama sa mukha ng bayarang siga. Hindi na siya nakatayo at agad na dumapa sa lupa at nawalan ng malay. Nasa kamay na ang tagumpay pero ang pera ay nagtakbuhan at nawala. Kaya kahit nabugbog na niya ang grupo ng mga kuya, hindi pa rin masaya si Dosik. Dahil kung hindi dumating si Do-hee, ang perang dapat ay agaw ay naglaho na parang bula.
Tungkol sa mga bayarang siga na nakahandusay, pinayuhan ni Dosik ang lahat na huwag mag-alala dahil ang kabilang partido ay nagkukunwari lang. At ang kanyang grupo ay mas malakas. Balik sa Kimlonghai kinabukasan. Ang binatang si Dagon ay nakadarama ng kaginhawahan dahil sa tanghalian sa paaralan. Habang abala sa pakikipag-usap sa kaibigang si Minsu, sakto namang si Gangmin at ang kanyang mga kasama ay may personal na kailangang pag-usapan. Habang masarap na nag-uusap, bigla na lang pinaalis si Minsu para mag-usap. Ipinakita ni Dagon ang pagkairita at nagbabala sa trio ng pasaway na, kung walang seryosong bagay, kakainin silang lahat sa isang araw, buwan at taon. Sumagot si Manho, mayroon silang seryosong kailangang pag-usapan. Iniisip niya na gusto ni Dagon na asikasuhin lahat ng nasa first year, kaya ang susunod na sasabihin ni Manho ay napakahalaga, hindi ba? Nagtataka si Dagon kung bakit ganoon ang iniisip ng kabilang partido. Sumagot ang binatang si Hojeong, Gimo, na kahit sino ang tumingin sa mga kilos ni Dagon kamakailan, iyon din ang iisipin ni Manho. Kung hindi iyon, iniisip ni Hojeong, Gimo, na baka may gustong makuha si Dagon. Akala niya ang mataba ay tungkol sa proyekto. Para hindi makapagpatuloy sa pagsasalita ang kabilang partido at maiwasan na mabunyag, tinapik ni Dagon ang balikat niya at binigyan ng babala si Hojeong, Gimo, na huwag magsalita ng walang kwenta. Pero ano namang walang kwenta dito? Sa totoo lang, ang nais sabihin ni Hojeong, Gimo, ay yun din ang nais banggitin ni Manho kay Dagon. Na si Dagon ngayon ay EREM na ng 4 na klase. Kaya ayon kay Manho, ang kabilang partido ay malapit nang tumanggap ng key operating fee mula sa 4 na klase. Hindi alam ni Manho ang sitwasyon ni Dagon, pero tulad ni Hojeong, Gimo, iniisip ni Manho na pumunta si Dagon sa Kimlonghai dahil sa pera. Narinig ito at walang naintindihan, ang binatang si Dagon ay hindi alam kung ano ang konsepto ng key operating fee. Narinig ito, nagulat ang trio ng pasaway nang mapagtanto nilang sobra-sobra na ang kanilang iniisip. Sa labas, narinig ang usapan ng 4 na tao. Ang binatang si Min Dong ay mabilis na nagpaliwanag kay Dagon na ang e-operating fee ay magandang pakinggan lang. Pero sa katotohanan, ito ay naintindihan bilang key protection fee. Sa panlabas, ang pera na ito ay voluntaryong ibinibigay sa pangalan ng key operating fee. Pero sa prangka, ito ay paumbolekta ng pera mula sa ibang tao. Ayon kay Min Dong, tama sa pangalan na protection fee. Sa pangalan, ang perang iyon ay para sa mga mahihinang estudyante upang maiwasan na sila ay mabugbog ng ibang klase. Ngunit sa katotohanan, ito ay paraan lang para i-legalize ang pagpasok ng pera sa bulsa ng ETREN ng bawat klase. Naalala ang sinabi ng ialalay ni Sangho dati na sa Kimlonghai may batas at hindi pwedeng galawin ni Dagon ang tao ng ibang klase kung hindi pa niya natatalo ang big boss ng klase na yon. Naintindihan na ni Dagon ang lahat. Balik sa share ni Min Dong. Ayon sa batas ng Kimlonghai, maglalaban ang mga Yi-Ren at raranggo sila para paghiwalayin ang antas. Kung siya ang Yi-Rel, ang perang matatanggap niya ay doble. Kaya ang mga may pangalan Yi-Rel ay hindi mapigilang magkaroon ng kagustuhan na maging main ni Ren ng Kimlonghai. Masasabing na yon, nakatanggap na si Dagon ng pera na 4 na beses kaysa sa ibang nasa first year. Kaya sigurado si Min Dong na ang iba pang big boss ng first year ay laging susundan at babantayan si Dagon. Sa tabi, labis na pinasalamatan ni Manho ang paliwanag ni Min Dong. Ngunit ang mas pinagkakaabalahan niya ay, bakit narito si Min Dong sa class isa tandang bawas isa sa sandaling ito? Sumagot, si Min Dong ay nagbalak sumipsip at sinabing mula ngayon ay target na si Dagon ng ibang klase kaya gusto niyang maging kanang kamay ng kabilang partido. Naramdaman ni Dagon na parang hindi siya masyadong naintindihan ni Min Dong. Agad na hinamon niya ang binatang ilusyonado at sinabing mula ngayon ay wala nang tinatawag na operating fee. Kaya wala sinumang anak ng sino ang papayagang mangolekta ng pera. Narinig ito, nagmungkahi si Gangmin na hindi pwedeng gawin yon ni Dagon. Dahil hindi lang iyon tungkol sa kanilang grupo. Kaya kung basta na lang babaguhin ni Dagon, ang perang makokolekta mula sa first year ay mapupunta sa second year at third year. May parehong pananaw, sinabi rin ni Manho na kung tama ang sinabi ni Gangmin, buong paaralan ay lalaban kay Dagon. At kahit gaano pa kalakas si Dagon, ayon kay Manho, hindi niya kakayanin. Kaya si Dagon ay medyo nahirapan. Dahil sa antas ng paaralan, malaki ang posibilidad na magkaroon ng all-out fight.
Pero ang orihinal na layunin ni Dagon sa pagpunta sa Kimlong High ay tanggalin ang mga nambubuli. Kaya hindi niya pwedeng baliwalain ang masamang asal na nangyayari sa harap niya. Ayaw nang mag-isip ng marami, balak ng binatang si Dagon na lumabas para lumanghap ng sariwang hangin. Bigla na namang dumating ang gulo. Hindi niya alam kung sino ang nag-utos, pero si Matabang Gimo ay nagmamadali na pumunta para hinahanap siya. Sa sandaling ito, talagang pagod na si Dagon, kaya tulad ng trio ng pasaway, kung maglakas loob si Gimo na magsalita ng kalokohan, hindi mag-aatubili si Dagon na bigyan ng kaunting hirap, bugbog, si Mataba. Pagkaraan ng ilang sandali, dinala ni Gimo si Dagon sa isang sulok sa paaralan. Akala niya ay naghahanda ng ambush ang Mataba. Pagdating doon, saka lang napagtanto ni Dagon na ang gustong makipagkita sa kanya ay si Dalagang Suji. Naramdaman niya na gustong mamatay ni Gimo dahil naglakas loob siyang idamay siya sa mga walang kwentang bagay. Ang binatang si Dagon ay handa na magbigay ng problema kay Mataba. Sa kabilang banda, sa ugali ng isang iate na mataas, hindi hahayaan ni Dalagang Suji na gumawa ng eksena si Dagon sa harap niya at hiniling niya sa kabilang partido na bitawan si Gimo. Naramdaman niyang ayaw sumunod ni Dagon sa kanyang sinabi. Tumayo si Dalagang Suji at patuloy na hiniling kay Dagon na bitawan siya bago siya magalit. Nakita ang kaawa-awang mukha ni Gimo, sinabi ni Suji na kahit karapat-dapat siyang bugbugin, tanging siya lang ang may karapatang gawin yon. Hindi masyadong alintana ni Dagon narinig ito dahil ayon sa batas ng mga klase, ang class 1 tandang bawas 6 ay nasa ilalim ng kanyang key control. Kaya kung anong gusto niyang gawin kay Gimo, magagawa niya. Sumagot sa argumento ni Dagon, buong kumpiyansa si Suji na sa Kimlong High, siya ang nagtatakda ng batas. Kaya ang pagpapakita ni Dagon ng ugali ng isang leader ay labis na nakakainis para kay Suji. Sanay na siyang maging reyna, ngayon ay desidido siyang hinding-hindi niya hahayaan si Dagon na mangibabaw sa harap niya kahit minsan pa. At hinila si Gimo palayo mula sa kamay ni Dagon. Pero kailanman ay hindi alam ni Dagon kung ano ang pagsuko. Kaya kahit si magandang ate na si Suji, wala siyang balak na magparaya. Hindi inakala ni Dalagang Suji na hindi siya igagalang ni Dagon. Kahit na siya, Suji, ang inaging sanhi ng sitwasyon, para sa dignidad ng reyna ng Kimlong High, hindi niya pwedeng bitawan, sumuko. Sa ibang sulok ng Kimlong High, si Guijiao, ang pinuno ng expressway gang ng second year, ay parurusahan, bubugbugin, ang mga estudyanteng hindi nagbayad ng key operating fee. Sa panlabas, si Guijiao ay nangaral tungkol sa mababang kasakiman ng tao. At ginawa niya itong dahilan para bugbugin ang 3 batang hindi nagbayad. Ngunit sa totoo lang, si Guijiao ay inaasikaso lang ang mga estudyante na hindi nagbayad ng operating fee sa tamang oras. Gayunpaman, nagpakita pa rin siya ng kabaitan sa pagsasabing hindi niya papata ang 3 batang hindi nagbayad. Bubugbugin lang niya silang 3 hanggang sa halos mamatay. Sa tabi, si Gong Neong, ang vice leader ng expressway gang, ay sumang-ayon din sa kanyang big boss, sinasabing ang mga hindi nagbabayad sa tamang oras ay kailangan turuan ng leksyon na karapat-dapat. Karaniwan, si Guijiao ay binubugbog isa-isa ang mga tao. Ngunit ngayon, kinakalabanin niya ng sabay-sabay ang 3 kaya nagulat din si Dosik. Ngunit hindi ito kakaiba. Ayon kay Gong Neong, kapag hindi maganda ang mood ni Guijiao, doon lang siya nagkakaganyan. Speaking of money, si Dosik ay curious din tungkol sa halaga na kinita ni Guijiao at ang kanyang mga kasama. Tutal, sila rin naman ang inamamahala sa second year. Sumagot ang binatang si Gong Neong sa pamamagitan ng pagturo ng 3 daliri. Ibig sabihin ay 3 points, at ang perang iyon ay kailangang sipantay na hatiin sa iba pang mga kasama sa expressway gang. Narinig ito, si Dosik ay may hangarin din na dominate ang first year. At higit sa lahat, gusto talaga niyang asikasuhin si Dagon para mag-isa niyang angkinin ang pera ng 5 klase. Nabanggit ang nangyari kahapon, nagtataka rin si Gong Neong kung ano ang nangyari na nagpagalit kay Dosik. Para sagutin ang pagtataka ng kabilang partido, sinabi lang ni Dosik na binugbog niya ang ilang mga dating kuya na laos na. Isinantabi ang usapan na yon, pagtingin kay Guijiao, hindi napigilan ni Dosik na mamangha. Ang taong inanggugulo ay laging sinasabi kay Dosik na magpasensya, pero siya naman ay binugbog ang ibang tao hanggang sa halos mamatay dahil lang sa hindi pagbayad ng fee ng isang araw. Tungkol sa grupo ng mga bayarang siga na nahuli ni Dosik,
sinabi ni Gong Myung na naayos na ang lahat at ang kabilang partido ay nagkukunwari lang na isang gang para mangolekta ng pera. Kaya hindi na kailangang mag-alala ni Dosik. Sa kabilang banda, kahit binubugbog ang ibang tao, si Gwijok ay patuloy pa rin na nangangaral at pinapayuhan sila na huwag maligaw sa tamang landas. Pero ang landas na ito ay hindi gumagawa pero gustong kumita. Kaya naisipan ni Dosik na papagbayari ng protection fee ang mga taga first year. At higit sa lahat, kailangan muna niyang iasikasuhin si Dagon. Kaya naman, lubos na sumang-ayon ang binatang si Gwijok sa iniisip ni Dosik. Ayon sa pananaw ng inang gugulo, pinakamabuting huwag ipagpaliban ang gustong gawin. At ang mga tipong nahuhuli sa pagbayad ay wala nang matitira, wala nang pera. Sa huli, binigyan ni Gwijok ng isang araw pa ang kanyang mga biktima para magbayad ng operating fee. Bukod pa riyan, ginawa niya ring dahilan ang pagtanggal sa kasakiman para pilitin ang lahat na magpakalbo bago pumunta sa kanya bukas. Bilang isang kikalbo, sinabi niya na napakalaki ng kasalanan ng kabilang partido kaya kailangan nilang magpakalbo para maging makintab. Ngunit sa totoo lang, gusto lang niya na maranasan ng iba ang sitwasyon niya. Tungkol sa pakikipag-away, mayroon ng plano si Dosik para tapusin si Dagon. Pero bago pa man siya makapagsalita, hinila na siya ni Gwijok papunta sa hotdog bread shop para busugin ang kanilang tiyan, kaya mag-uusap na lang sila habang naglalakad. Balik sa walang humpay na laban sa pagitan ni Suji at Dagon. Hanggang ngayon, wala pa ring nagpapatalo at ginagamit si Gimo bilang imanikin para hilahin sa kanilang panig. Hindi maintindihan kung bakit, maging si Gimo ay hindi maintindihan kung bakit bigla na lang siya naging mahalaga. Gayunpaman, nakadarama siya na hindi masama ang pakiramdam sa ganitong sitwasyon. Para kay Suji, dahil sa pagiging magaling niya, hindi sinasadya ay naisubo niya ang buong braso ni Gimo sa puso niya, dibdib. Nakita ito kahit nahila siya na parang palaka, ang mukha ng mataba ay mukhang tuwang-tuwa. Nakita ang mukha ni Gimo na parang may mali, nagtaka ang binatang si Dagon at nagtanong kung anong sakit ba talaga ang mataba at bakit namumula ang mukha niya. Narinig ito, tumingin si Suji sa kanyang mga tagapagsalita, dibdib, at nagulat. Nang mapagtanto niyang isinamantala siya ng matabang walang hiya. At kaya, walang sabi-sabi, si Dalagang Suji ay sinampal agad ang kamay niya at tinamaan ang batok ni Gimo. Dahilan para bumagsak sa ulo siya dahil sa pagkukunwari na baboy na nagtatago ng peach, naglilihim ng kasiyahan. Ayaw nang ikomplikaduhin ang sitwasyon, binigyan lang ni Suji si Gimo ng 3 segundo para umalis sa paningin niya agad. Nagbilang siya pababa. Nakita ito na may mukhang halos masakit para isalba ang kanyang buhay. Ang mataba ay nagkunwaring buong lakas na tumalikod at tumakbo palayo. Subalit, sa mukha niyang parang inamumulaklak, mukhang ang suntok ni Suji ay wala lang kumpara sa benepisyo na natanggap ni Gimo. Balik sa pangunahing isyu, hindi interesado si Suji sa walang kwentang tipong si Gimo. Ngunit may iba siyang dahilan kung bakit niya tinawag si Dagon. Sa isang iglap, naglakas loob si Suji na hawakan ang kwelyo ni Dagon at itulak siya papunta sa poste para maghanda sa deklarasyon. Subalit, pagkaharap sa gwapong lalaki, agad siyang inamula at yumuko dahil sa hiya. Sa simula, ang layunin niya ay titigan sa mata si Dagon para mangibabaw sa sikolohiya. Ngunit ang resulta, habang tinitignan niya, mas lalo bumibilis ang tibok ng puso ni Suji. Malakas ang tibok na akala ni Dagon ay may construction malapit. Gaya ng karaniwan, hindi masyadong alintana ni Dagon ang mga bagay na may kinalaman sa mga babae. Kaya hiniling niya sa kabilang partido na sabihin na agad kung hindi ay alis na siya. Narinig ito, nataranta si Dalagang Suji at nasabi ang i-opa sa harap ni Dagon muli. Hindi na intindihan ang kanyang sinasabi, sinubukan ni Suji na ipaliwanag ang misunderstanding kahapon. Sinasabing noong una, sinabi niya ang i-opa hindi para tawagin si Dagon. Narinig ito, walang pakialam na sinabi ni Dagon na alam niya na opa, dati ay pantawag sa Bichon High o kung ano paman. Kaya nagulat siya kung bakit siya ipinatawag ni Suji dahil lang sa maliit na bagay na ito. Pero maliit? Paano naging maliit? Para kay Suji, ito ay isang napakahalagang bagay na may kinalaman sa kanyang dignidad. Hindi inakala na ang isaritang pantawag ay ganoon kahalaga na kailangan pa ni Suji na ipaliwanag. Medyo nag-aalala si Dagon dahil iniisip niya kung baka alam ng kabilang partido ang tunay niyang edad o hindi.
Gayunpaman, hindi iyon ang binabanggit ni Suji. Napakayabang talaga ng pagpapakita ni Dagon. Dahil sa eskwelahang ito, ang kuya niya ang batas ng langit. Kaya natural lang na isa lang ang gi-opa niya at iyon ay ang kanyang kuya. Gayunpaman, baka dahil bago lang si Dagon sa eskwelahan, kaya wala pa siyang alam. Kaya palalampasin ni Suji si Dagon sa pagkakataong ito dahil medyo cute siya pero hindi na siya magpapalampas pa. Kung hindi, kailangan lang niyang sabihan ang kuya niya at agad na maiintindihan ang problema. Pero kuya man o hindi, baliwala lang kay Dagon. Ang pagkagulo sa damit niya ay para sa kanya ay parang si paggapos ng dalawang kamay, malaking kasalanan. Habang tahimik lang, bigla na lang niya hinawakan ang dalawang kamay ng anak ng ibang tao. Agad na namula ang dalaga kahit sinubukan niyang pumiglas pagkatapos niyon, pero dahil limitado ang kanyang lakas, hindi siya nakaalpas. Wala nang magawa, binantaan ni Suji si Dagon na mali ang ginagawa ng kabilang partido dahil kung tatawagan niya ang kanyang kuya, siguradong patay si Dagon. Akala niya matatakot si Dagon at bibitawan siya. Lubos na nagulat si Suji nang kusang sabihan siya ng kabilang partido na tawagin ang kanyang kuya para ayusin ang problema. Para kay Dagon, nakakabagot na pakinggan si Suji na paulit-ulit na binabanggit ang kanyang kuya. Isa pa, gusto rin niyang makilala si Bichonhai, kaya mas maganda kung makikipagkita at aayusin na lang agad ang EC Ren para mas mabilis. Narinig ito, inakala ni Suji na inabaliw si Dagon at syempre ang sagot niya ay never Suji. Sabi ni Suji na hindi pwedeng makilala ni Dagon ang kanyang kuya dahil kung ganoon, maaga siyang mamamatay. Tungkol naman sa paggamit sa kuya niya para takutin si Dagon, sinubukan niya lang naman iyon. Pero ayaw pa rin ni Suji na makilala ni Dagon ang kanyang kuya. Dahil ayaw niyang mawalan ng future husband. Hindi maintindihan kung bakit, pinilit ni Dagon si Suji na tawagin ang kanyang kuya. Kung hindi, huwag na niyang asahan na palalayain siya. Narinig niya ito, naramdaman agad ni Suji na mahirap ito kaya sinabi niya kay Dagon na okay lang kung gapusin siya habang buhay. Subalit, nais pa rin ni Suji na luwagan ni Dagon ng kaunti ang pagkakahawak para hindi masyadong masakit. Ang paghawak sa kamay ay walang problema. Para kina Dosik at kasamahan, hindi nila inakala na makakabanggaan nila si binatang Dagon sa daan papunta sa kainan. Sa unang pagkikita, hindi inakala ni Guijaok na kakainin niya ang kanin or mabubugbog siya ng bagong estudyante at ng kapatid na babae ng Bichonhai. Ang nakakainis, sinabi ng sinanggugulo Guijaok nang mapanuya, mahirap makakita ng couple kaulove sa eskwelahan. Kaya hindi niya alam kung sino ang pinapakitaan ni Dagon at Suji ng ganitong klase ng pag-ibig. Sa kanyang malababaing lohika, sinabi ni Guijaok na ang paaralan ay lugar para mag-aral at kumita ng kaalaman. Kaya hindi dapat gumawa ng ganyan ang isang lalaki at isang babae. Kaya ang mga nagsasalita ng kalokohan si Raulo na si Dagon ay na-allergy. Agad niyang sinabi kay Guijaok na siya ay kalbo at hiniling sa kabilang partido na maging maingat sa pananalita. Narinig ito, si Gongmyeong ay napahawak lang sa noo nang may pagkadismaya. Habang sa tabi, ang binatang si Dosik ay hindi mapigilang tumawa. Dahil para kay Guijaok, ang pagiging kalbo ay isang bagay na ayaw niyang mabanggit ng kahit sino. Nakita ang mukha ng inanggugulo Guijaok na parang hindi masaya, nagulat si Dagon at naalala ang nangyari noon. Noong siya ay isang part-time employee pa. Dahil sa kanyang kabutihang loob, nang matuklasan niya ang mga puting buhok ng may-ari ng tindahan, nag-alok si Dagon na bunutin ang mga ito at iyon na yon. Nagpakita ng pagkairita ang may-ari ng tindahan at sinabing bawat bagay ay may silbi at ang hibla ng buhok ay hindi eksepsyon. Akala nila si Dagon ay sanay na magbunot ng buhok para sa kanyang ama kaya ganoon. Hindi nila alam wala pa siyang ama. Kaya ang mga expired na pagkain sa tindahan na ipinangako ng may-ari kay Dagon ay naglalaho na parang bula. Pag-iisip muli, nakaramdam si Dagon ng pagsisisi dahil nasaktan niya si Guijaok. Kaya naman humingi siya ng paumanhin at nagpaliwanag na hindi niya sinasadyang tawagin siyang kalbo, nakasanayan lang niya. Narinig ang paliwanag na mukhang imali, si binatang Dosik ay tumawa na parang nakahanap ng ginto dahil sa katatawanan ni Dagon. Ngunit ayon sa impormasyon na nakuha ni Dosik, si Guijaok ay hindi kalbo, kundi sinadya niya lang na ahitin ang ulo niya. Subalit, nang marinig si Gongmyeong na nagbahagi na si Guijaok ay may sakit sa buhok, hair loss, kaya siya mismo ang nag-ahit, si Dosik, referring to the group,
ay agad na humingi ng tawad sa kanyang kaibigan. Gayunpaman, pagkatapos humingi ng tawad, bumangon ang ugaling si Dosik at sinabing tama ang hula ni Dagon dahil si Guijaok ay kalbo talaga at hindi sinadya ang pag-ahit. Alam ni Gong Myeong na medyo nawawalan na ng kontrol ang kanyang big boss, kaya itinaboy ng binatang si Gong Myeong ang mga estudyante ng first year sa ibang lugar para mapanatili ang dignidad ni Guijaok. Sa kabilang banda, dahil hindi niya alam kung sino ang sino, napilitan si Dagon na kumonsulta kay Dalagang Suji at sinabi sa kanya na ang kulot ang buhok na dalawa ay si Gong Myeong, ang kasama niya sa tabi ay si Dosik at ang kalbo ay si Guijaok, ang main ni Rem ng second year sa Kim Long High. Para kay Guijaok, ang biglaang pagiging katatawanan niya para sa lahat ay labis na ikinainis niya. Kaya naman, sinabi ni Guijaok kay Dagon na umalis na lang para luminis ang tubig. Hindi maintindihan kung bakit si Dagon naman ang nandito sa lugar na ito. Kaya hindi niya gusto na umalis at sinabi na ang kabilang partido ang dapat umalis na lang. Nakaramdam ng hindi maganda, nagsalita si Dalagang Suji para awatin ang si pang-aasar ni Dagon. Pero mukhang huli na ang lahat, inakala ni Guijaok na narinig niya ng mali kung gaano kabalasik ang bagong estudyanteng lumipat. Naintindihan niya ang intensyon ng kabilang partido. Kahit ayaw niyang gumawa ng aksyon, sa sandaling ito, hindi na maaaring palampasin ni Guijaok si Dagon. Wala nang magawa, kinuha ni Dalagang Suji ang kanyang cellphone at, kunwari, tumawag sa kanyang kuya para isalba si Dagon. Sa kabilang banda, si Gong Myeong, nang makita ito, ay natakot din at pinigilan ang kanyang kasama. Kung tutuusin, ang kuya ni Suji ay isang taong mahirap kalabanin. At mukhang tumatawag ang kabilang partido kay Bichon High, kaya hindi pwedeng sumugod si Guijaok. Para kay Suji, nang makita niya na nagsisimula ng imag-alangan ang grupo, lalo pa siyang umarte sa pagsasabing pupunta dito ang kuya niya. Kaya naman medyo gumaan ang mukha ng inanggugulo Guijaok. Kabalintunaan, si Dagon naman ay nagpakita ng interes sa posibilidad na makipagkita sa Rem ng eskwelahan. Pagkatapos kunwari natapusin ang tawag, hinila ni Dalagang Suji si Dagon at tinanong ang grupo sa harap kung pwede na ba silang umalis na dalawa. Kahit labis silang naiinis, walang sinumang bobo na hahanapin ang gulo sa Rem ng eskwelahan. Kaya si Gong Myeong, sa ngalan ng kanyang big boss, ay sinabing misunderstanding lang ito kaya pwedeng mauna si Suji. At bukod doon, gusto niya ring magbigay ng pagbati kay Kuya Suji, ang kuya ni Suji. Naramdaman na ayos na, hinila ni Suji ang kamay ni Dagon at umalis na parang walang nangyari. Kabalintunaan, kahit labis na naiinis, hindi naman nila pwedeng galawin ang nakababata ni Bichon High. Kaya ang binatang si Guijaok ay buong lakas na sinubukang pakalmahin ang sarili habang pinapayagan si Dagon na umalis. Sino man ang titingin ay makikitang labis na galit ang inanggugulo Guijaok, ngunit sa isang pamilyar na kilos, kahit na halos umuusok na ang ulo niya, ang bibig ni Guijaok ay nakatuon pa rin sa Buddhist teachings o kalmado lang ang pananalita. Kung hindi nila kayang galawin si Dagon, mukhang tapos na ang trabaho ng kanilang grupo. Tinanong ng kinanggugulo Guijaok ang opinyon ni Dosik kung nais pa niyang ipagpatuloy ang plano o hindi. Pero paano mangyayari na basta na lang iiwan ni Dosik ang pera? May pagkakataon din siya, kaya sa pagkakataong ito, hindi niya basta na lang hahayaan si Dagon na umalis ng ganyan. Nakaramdam ng hindi maganda, pinayuhan ni Gong Myeong ang kanyang kaibigan na huwag na lang sumusugod, gumawa ng kalokohan. Subalit, hindi masyadong alintana ni Dosik iyon. Sa sandaling ito, kailangan niyang isukatin kung totoo ba ang mga chismis tungkol kay Dagon o hindi. Pagkasugod pa lang ng walang hiya, agad na napansin ni Dagon. Ayaw niyang malagay si Suji sa panganib dahil sa gulong niya. Hindi nag-atubili si Dagon na iyakapin sa bewang iyang dalaga. At nawala sa isang kisap mata papunta sa likod bago ang biglaang pag-atake ni Dosik. Nayakap, syempre tuwang-tuwa ang dalaga. Gayunpaman, medyo nag-alala pa rin siya kay Dagon na kailangang harapin si Dosik. Sa kabilang banda, ang binatang walang hiya ay patuloy na lumalapit at patuloy na nagpapakawala ng mga atake kay Dagon. Subalit, bago pa man tumama sa katawan ng kalaban ang kanyang malalakas na suntok, ang ilimang daliri na kamay ni Dagon ay tumama na sa mukha ni Dosik. Natamaan sa mukha, akala niya ay mawawalan na ng malay si Dosik. Ngunit sa kanyang kikatibayan, kabalintunaan, lalo siyang sumigla nang imasubukan niya ang suntok ni Dagon.
Nakita niya na agad na makakaganti ang kalaban kahit kakatapos lang niyang tamaan. Maging si Dagon ay umamin na si Dosik ay isang halimaw. Sa kasalukuyang sitwasyon, sa likod ni Dagon ay nandoon pa rin si Suji. Kaya kailangan niyang urong at panatilihin ang distansya para masiguro ang kaligtasan ng dalaga. Sa kabilang banda, kailangan din sumugod si Gongmyong para awatin si Dosik. Kung matamaan si Suji, mapupunta sila lahat sa impyerno. Balik sa laban, kahit siya ang nagsimula ng atake, kahit gaano karaming suntok pa ang pinakawalan niya, ganap na na-neutralize at madaling nadisarmahan ni Dagon si Dosik. Sige na suntok ng suntok pero walang pinsala. Biglang nagpalit ng diskarte si binatang Dosik sa pamamagitan ng paglipat sa mga sipa. Subalit, nang makita niyang kayang isaluhin ni Dagon ang kanyang sipa, lalo pa siyang nagpakita ng interes kay Dagon. Si binatang Dagon naman ganoon pa rin. Sa anumang sitwasyon, palagi niyang inuusisa ng mabuti ang sitwasyon. Kaya nang makita niyang inahila palayo na si Suji ni Gongmyong, malaya na siyang kumilos. Nakita ang kalaban na nakatayo lang, si binatang Dosik ay buong kumpiyansa na niyayaya si Dagon na siya ang umatake. Kung hindi, nakakapagod naman ang puro ilad. Alam niyang hindi maiiwasan ang laban bago pa man dumating ang EC Ren ng Bichon High, ang binatang si Dagon ay gagamitin na lang si Dosik para mag-init ng kaunti. Sa kabilang banda, si Dosik ay lubos na inaasahan na masusubukan ang kakayahan na nasa chismis tungkol kay Dagon. Wish granted, sa isang kisap mata, ang suntok ni Dagon na parang tikanyon ay tumama direkta sa mukha ng kalaban. Agad na nagpakita ng kasabikan si Dosik. Si Dagon naman ay hindi tipong puro salita, kaya hinayaan niyang imagyabang ang kabilang partido. Patuloy niya itong binugbog gamit ang combo ng dalawa atake na nakatutok sa ulo ni Dosik. Nasalo pa rin ang sipa, patuloy ang puro salita ni binatang Dosik. Kabalintunaan, patuloy na ginigipit ni Dagon ang kanyang kalaban na sinusundan ng isang sipa na nakatutok direkta sa mukha. Natamaan, kahit nasipa siya pabalik, mas lalo siyang naging uhaw sa away hanggang sa hindi na niya napansin na may problema ang kanyang braso. Maging nang pinaalalahanan ni Dagon ang kanyang dating sugat, naniniwala pa rin si Dosik na ayos ang kanyang braso. Gayunpaman, nang buksan niya ang benda at malinaw na nakita ang sugat, mukhang hindi rin ayos gaya ng iniisip ni Dosik. Pero tangaman o ano, sakit ay sakit. Ang pagkakaroon ng sugat ay problema ni Dosik. Samantala, sa sandaling ito, pinayuhan ni Dagon ang kabilang partido na maging maingat. Dahil ngayon pa lang magsisimula ang laro para sa kanya. Mula sa malayo, ang pagtanggal ng jacket ni Dagon ay labis na ikinatuwa ni Suji. Gayunpaman, hindi rin niya maintindihan kung bakit iyon ginawa ni Dagon. Kaya medyo kakaiba, sinabi ni Dagon na inalis lang niya ang jacket, hindi naman hinubad ang lahat, kaya bakit nagulat. Pero para kay Suji, pareho lang ang pagtanggal ni Dagon ng kahit ano. Kahit gusto niya na alisin ng kabilang partido ang jacket, hindi naman pwede sa maraming tao. Ngayon lang napansin ni Dagon, hindi niya alam kung kailan nagsimula na palibutan siya ng mga tao sa lugar niya. Sa paligid, puro mga babaeng mahilig sa gulo na gustong manood ng away. Kaya naman, sa ganitong sitwasyon, kailangan ng binatang si Dagon na tapusin ang laban sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, bago pa man siya makakilos, ang binatang si Dosik ay kusang itinigil ang laban. Sa wakas ay naintindihan niya kahit paano ang tunay na lakas ni Dagon. Kahit labis siyang nagsisisi na kailangang tapusin ang laban, sinabi lang ni Dosik na ipaparamdam niya kay Dagon sa susunod na pagkakataon. Pagkatapos niyang magsalita, itinaboy ni Dosik ang mga tao sa gilid at tumalikod, ikinagulat ni Dagon at ng mga nasa paligid. Naramdaman ni Dagon na medyo nagsisisi siya na hindi niya natapos ang laro kasama si Dosik. Sinabi ni binatang Gongmyong na wala na rin siyang dapat alalahanin dahil hindi magtatagal ay magkikita rin silang dalawa. Nabanggit at naloka, sinabi ni Dagon kay Gongmyong na sumunod na lang siya kay Dausin. Hindi, si Dagon ay ayaw makipag-away sa isang Gongmyong. Pinanuya ng binatang Gongmyong si Dagon bilang isang weakling mula first year. Hindi na niya napigilan ang galit at agad na sinubukang sumugod para lumaban kay Dagon. Nakita na mukhang nawawalan ng kontrol ang kanyang kaibigan, nakialam si Guijiao para awatin ang kalokohan para makakuha ng pangalan ni Gongmyong.
Muntik nang imawala sa kontrol, buti na lang at pinigilan ni Guijiao, si Gong Myong at ang kanyang mga kasama ay umalis. Kasabay nito, gusto rin niyang pasalamatan ang kanyang kaibigan. Si binatang Guijiao, puno pa rin ng aral. Kahit umalis sila, hindi niya nakalimutang imagbahagi sa kanyang mga kasama tungkol sa mga pilya ng Buddhist. Sa likod, salungat sa isang degon na hindi naintindihan kung anong kalokohan ang sinasabi ng kabilang partido, si Dalagang Suji naman ay nagpakita ng pagkairita dahil sa kabaliwan na ginawa ni Dagon. Gaya ng sinabi ni Suji, sina Guijiao at ang kanyang mga kasama ay big boss ng dalawa ni Year, magiging malaking panganib sila. Narinig ang sipang aasar from Suji, inakala ni Dagon na ang mga nasa klase na hawak niya ay nasa panganib. Subalit, ang panganib na binabanggit ni Suji ay si Dagon lang. Narinig ito, si Dagon ay may mukhang walang pakialam at sinabing normal lang siya. Hindi maintindihan kung bakit, hindi alam ni Dalagang Suji kung si Dagon ay malakas ang loob o sobrang kumpiyansa o baka napakalakas talaga ni Dagon. Ngunit ayon kay Suji, ang mga taga-negatibo dalawa ni Year ay maaaring lampas sa imahinasyon ni Dagon kaya hindi dapat maging kampante ang kabilang partido. Ganoon pa man, kahit na gusto pa rin magpasalamat ni Suji dahil nag-alala sa kanya si Dagon. Gayunpaman, hindi niya rin maintindihan kung bakit hinila ni Dagon ang isang babae na ganyan kalakas. Naramdaman na sobrang higpit ang yakap niya, si Dagon ay malumanay na humingi ng paumanhin kay Suji. Narinig ito, sumalungat siya, sinasabing hindi iyon yakap. Pero ang paghingi ng paumanhin ay tinanggap niya pa rin. Tungkol naman sa paghihintay ni Dagon kay Bichon-hai, nilinaw niya na iyon ay kasinungalingan lang. At ang panloloko niya sa grupo ni Guijiao ay para protektahan si Dagon. Dahil kung hindi niya yon ginawa, baka patay na silang lahat bago pa man dumating ang kuya ni Suji. Sa huli, nais malaman ni Suji kung bakit gusto ni Dagon na makilala ang kanyang kuya at ano ba talaga ang gusto ni Dagon. Sumagot si Dagon, may kinalaman lang iyon sa isang bagay. Kung ano ang layunin, mahirap niyang sabihin sa harap ng kapatid na babae ng si Bichon-hai. Narinig ito, mariing sinabi ni Suji na malaking gulo ang kakaharapin ni Dagon sa kanyang kuya, kaya mas mabuti kung hindi na lang magkita. Kahit wala siyang kinalaman, nag-aalala pa rin siya kay Dagon. Para iwasan na mapunta sa gulo si Dagon, pinayuhan ni Suji na huwag na intindihin ang kanyang kuya. At bigyang pansin na lang ang mga taong kakatagpo lang niya. Dahil hindi lang si Dosik, kundi lahat ng natitirang T-Rem ng first year ay magkakaisa para patumbahin si Dagon. Tutal, iniligtas ni Suji si Dagon, sinabi niya na wala na silang utang na loob sa isa't isa. Kaya mula ngayon, hindi na dapat siya susundan ni Dagon. Hindi maintindihan kung bakit, bigla na lang sinabihan ang tao na pumunta tapos basta na lang aalis nang hindi nililinaw ang kahit ano. Isa pa, pinrotektahan din naman siya ni Dagon. Para kay Suji, kahit tumalikod na siya para umalis, hindi pa rin nawawala ang kanyang inis dahil sa katigasan ng ulo ni Dagon. Habang iniisip lalo pa.